TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Malaking problema yung pinasok mo, Renante. Hindi habang buhay, maililihim nyo ang relasyon yung dalawa. Sa malaot madali, mabubunyag at mabubunyag ang lahat ng ginagawa nyo. Anong gagawin ko, pare? Gulong-gulo ng isip ko. Ayokong malaman ni Lira ang kalokohang ginagawa ko. Ayokong masira ang pagtitiwala niya sa akin. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapilingin na nga po umaari ba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na Mikey, Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila ang DJ po na may Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isa mo po ang dramahan. Isa mo po ang iyakan. Kapag alauna no. Drama na! Hayahay Friday sa inyong lahat. Ay, Siyempre, worldwide na din. Corrected sa mga boy. nakikinig ngayon sa www.yesfm.com.ph at sa mga nakikinig sa www.loveradio.com.ph at ngayong Friday na ito, huling hirit before Holy Week. Yes. Magdadramahan na naman tayo ng bonggang-bongga. At for sure, maganda ang drama natin for today. For sure, maiiwanan natin sila ng galit at buo. Masaya yan di ba? Nakakainis yung At least mamata niya next week, makakapagnilay-nilay naman sila. At mapapatawad nila yung mga dapat patawarin ngayong araw na ito, di ba? Ngayon pa lang, di ba? At syempre, hindi naman ibig sabihin na next week pa yung Semana Santa, next week ka pa magpapatawad. Correct. Hanggat maaga, hanggat hindi ka pa binabangungot mamayang gabi, magpatawad ka na. Correct. Gayahin mo kami ni Mama Tanya. Sandali lang kami nagagalit, pero maya-maya tumatawa na kami. Baliwag Festival, gano'n. Grabe, para kaming tanga nga Magagalit tapos tatawa, di ba? Bipolar. At syempre, Mama Christine, ito nga tungkol dyan sa pagpapatawad na yan. Sabi, patawad. Kung nagkamali man daw ang taong mahal mo, kung mahal mo daw talaga yan, hindi mo yan susukuan. Ay, may pagsuko. Pero Mama Christine, ito talaga naman sinasabi ng mga tao, ang pinanggagalingan ng pinaghuhugutan ng mga salitang ito, yung taong bang naranasan niya na hindi niya talaga mag-give up dahil mahal na mahal niya kahit nagawan pa siya ng pagkakasala, ng kamalian, ng ikinaliwa, ganyan. Oo, may mga taong ganun mamata niya na kayang magtiis hanggat kaya. Marami na nagsasabi sa kanya na ang tanga-tanga mo naman, niluloko ka na, nag-i-stay ka pa rin sa kanya. Oo. Pero hindi mahal ko siya, ipaglalaban ko siya. On the other hand, marami naman na mas pinipiling makipaghiwalay, tapusin yung relasyon, mag-move on at maghanap ng bagong prospect. Pero again, kanya-kanya po tayo ng sistema sa buhay. Walang pakialamanan. Kanya-kanya tayong paraan para mag-move on. At mag-move on na nga tayo. Pakinggan naman natin ang boses ng ating kapwa. Dito yan sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. At syempre, unahin ko na nga po sa text line sa... Kung hindi nyo po alam kung paano mag-text TLC space ang iyong komento, pangalan mo, lokasyon, send sa 2600. O kaya naman kung gusto mo mag-VM, si Mama Christine mag-explain yan. Ay, akala ko ikaw na. Hindi, tinatamad ako Ayun tayo Pag gusto mo mag-voice message, edi mag-voice message ka, ganun na kasi. Kaya nga, ano kaya yung kailangan pa ba na instruction yun? Hindi, gabi. Kasi marami nagtatanong, siguro they're using their laptop, their PC, whatever. Hindi daw din nila mahanap yung mikropono. Kasi ang ginagamit po talaga pag mag-voice message ka, yung iyong smartphone. Marami namang smartphone ngayon na mura, affordable O diba? Ang lagay, bibili pa sila. Oo, bibili pa para lang. Oo. Maliit na bagay. Bakit ba? Kami nga ni mamata niya, wala sabagay. Pero hindi, again, using your smartphone or your friend's smartphone, mag-record ka, hanapin mo yung mikropono, i-click mo yon, may lalabas na bilog doon na parang pang siopaw. Ilo-long press mo yon habang ikaw nag-record ng iyong voice message. Huwag masyadong mawili sa pag-press kasi 30 seconds lang ang pinakamahaba dapat. At bawal po bumate, dapat pumalinaw ang iyong boses, hindi ang iyong kapitbahay. Yan. So, simulan na po natin mga reaksyon ng ating mga kabisyo. Ito na nga, umpisan ko na nga sa text line. Sabi niya, hi, Tanya Ganda. Ay!
Kung mahal mo talaga siya, ipaglaban mo. Ako nga, niloko ng boyfriend ko, pinatawad ko siya ngayon, asawa ko na siya, tumino na siya. Thank you kay Lord. Amanda po ito ng Novaliches para hayahay ang buhay. Congratulations, Amanda! At least yung pagtitiis mo, may resulta. Oo. O sabi naman dito sa text line, Miss Christine, kagandahan, kabaitan, kaseksihan. Ayan tayo! Ikaw na lahat! Ikaw na lahat! Oh, sorry, DJ na Mike K. Sa'yo na lahat, sige. Ayan tayo Ito naman, nagsiselos ka na naman. Huwag ka magalala, Tanya ka rin naman Misty, Talino, Hindi naman. Tiscarte, Sige, pilit mo parang pampalubag loob. Tixi, Tanda. Yan talagang magkakachinela na tayo dyan sa mga ganyan salita mo. Tanda. Lalagyan kita ng memo. Memomuhan kita, utusan ko Wow, yun. di mo. Basa ka na, alam mo, magtrabaho ka. Sorry naman. Kukunin ko yung memo. O sige na nga. Sabi, kasi ikaw nagpapadistract ka Ayan tayo Sabi niya dito, may ex-boyfriend ako named, di ko na sinabi yung pangalan. Sobrang bait niya po, pero kahit, sige na nga, basahin ko na nga. Ay, teka lang. Randel Buhay, nasa Mozon, Bulacan. Baka kasi negative, hindi ko pa nababasa. Ito naman, O sige, sobrang bait po niya, pero kahit ganoon, nagkamali po siya. Ayokong konsintihin ang kanyang pagkakamali. Dahil ayoko na paulit-ulit niyang gawin. Kaya nakipag-break ako. Mahal ko siya, pero kailangan niyang matuto sa pagkakamali niya. O, tingnan mo to, in-announce mo yung pangalan. At ma-realize niya ang ginawa ko ay para sa kanya, para maging masaya siya sa susunod na magmamahal sa kanya. Sabi ni Joanna Ryzen Estrella ng Novaliches, Quezon City. Aba. Ikaw may pag-name drop. Tinipe niya, ibig sabihin pwede yun. Ay, kawawa naman yun. Narinig lang natin yung side ni Joanna. Nakalimutan na agad ni ate, huwag ka mag-alala, hindi niya na-save. No! Kailangan, hindi po tayo bias dito. Serbisyo totoo lamang po. Yun nga, bias ka eh! Kinakampihan mo yung Wala ako eh. Ang sinasabi ko lang, wag nating ibibigay yung pangalan ng isa. Vision totoo ba? Kasi hindi pa natin naririnig yung wala isang tayong side. pinoprotektahan! Sabi dito sa text lines, kung talagang mahal mo siya, never kang susuko sa kanya kasi kahit gaano pa kalaki ang kasalanan. Alin? Kalaki. Ang alin Wala na? siyang sinabi. Kasalanan. Ang kasalanan na nagawa mo sa kanya, basta't mahal ka niya, patawarin kanya pa rin. Kaya sa huli, hayahay pa rin ang buhay. Ako po si Ella May Bayarcal, taga Antipolo City. Hello sa mga taga Antipolo City. Miss Kagandahang Christine Dera, kapag talagang mahal mo pa, bibigyan mo pa talaga ng chance. Tulad ang ginawa ko. Nagkamali siya pero binigyan ko pa din ng pagkakataon at hindi naman ako nagkamali. Bigyan pa siya ng pagkakataon dahil mas ramdam ko na ang pagmamahal niya at ngayong araw na ito, mot-mot po namin, war nga lang kami. Mot-mot, di ba motel yun? Kapag ka mot-mot, motel agad. Mansari. Hindi ba pwedeng Mansari muna. motor lang, gano? Mot-mot. Mot-mot nila eh. I love you, Miss Christine Dara, sabi ni Liehu ng Orani, Bataan. Mag-I love youhan kayo. Hindi, sige. Sabi naman ni Susafel Camacho sa Facebook fanpage po ng Yes FM Manila, sabi niya, nag-cheat sa akin ang asawa ko at dumating sa punto na doon na siya tumira sa higad na yun ng 2 weeks. Aba, pinabarangay ko ho para mabawi lang siya. Kaya ngayon sinisikap ko na maibalik pa yung dati niyang pagtingin sa akin. Kahit masama ang ginawa niya, tinanggap ko pa rin siya, inuunawa kahit sobrang sakit, magtitiis alang-alang sa mga anak ko para hayahay ang buhay. Si Susafel Camacho ay from Marikina City. Congratulations sa ate, ang tapang-tapang mo. 2 yung anak niya eh. O diba talaga ipinaglalaban niya yung kanyang karapatan bilang isang asawa. legal na Ay, asawa. talaga. Ang dami nagsishare ngayon Oo. Pakinggan naman natin yung mga voice message ng ating mga kabisyo. Simulan natin kay Jovit Suklan. Sige. Hello, Christine Ganda at Nya Chinita. Tama po, dahil kung hindi mo kaya harapin ang sitwasyon, mawawalan ng saysay ang relasyon. Diskarte lang po. Ganda rumarhyming eh. Pag yung sitwasyon, mawawalan ng saysay ang relasyon. Basta may Sean. Oo, parang pasyon. Ito naman si Ate Madeline Bilyones Alanes. Aba, maraming pera to. Alanis. Bilyones. Hi, Ate Tanya. Kung nagkamali man po ang taong mahal mo, dapat lang po nabigyan mo pa siya ng isang chance. Pero kung paulit-ulit niya lang naman po itong gagawin, ay naku po, wag na pong magbulag-bulagan itong parang dilat-dilat din ang mata pag may time. Para hayahay ang buhay. Aray, masakit ah. Para ka palang tanga eh. Bakit? Sabi niya eh, parang tanga.
Ang province yan si ate. Carles, Iloilo. Hello po sa mga taga Iloilo. Abot tayo dyan. Alam mo, kapag nakakarinig talaga ako ng Iloilo, ang nai-imagine ko festival. Ano bang festival nila? Sabi ni Romel Fernandez. Sabi ko na hindi alam eh. May pag-ano ka pa. May pagmamatalino ka. Sige, i-push mo yan. Bakit ba? Joke lang. Ito naman, nakalimutan ko. Dali. Bowling Festival. Oo. Sige, sa Aliwan i-record. Oo na, sis. Ito, si Romel Fernandez. Pakinggan po natin. Hello, Miss Kay, Miss T, ganda. Paano niyo po bibigyan ng pagkakataon kung sobrang sakit po ng ginawa niyo na yon? Hindi ka naman robot na walang pakiramdam. Hirap po bigyan ng chance, pero pag mahal mo talaga at naging parte na ng iyong buhay, nasa iyo na yon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Isa na lang. Sige, go. Tinatanong niya, paano daw gagawin? Malay namin. Tagutin mo kami. Busy kami, tulo. Si Lynn Flores, pakinggan po natin si Ate Lynn. Hello, Ate Tanya. Tama, pag mahal mo ang isang tao, handa mo siyang patawarin kahit ilang beses ka pa niyang saktan. Hindi mo siya susukuan kahit anong mangyari para hayaan ang buhay. Taga Bacolod City yan si Ate Lynn. Hello sa mga taga Bacolod City Mascara Festival. Tama ba? Galing mo! Nagtatalinuhan na ako sa'yo! Mamaya, mali ako. Makagaling ka dyan, ha? Oy, bamataan niyo, batiin ko lang ng bonggang-bongga. Sige, batiin mo lang yan. Happy birthday kay Lana Tristin. Happy birthday. Hello. Pagbati mula kay Sir Eugene ng Icon Hotel. Nakatutok. Hello po sa mga Sir Eugene. Nandyan, Sir Eugene. At syempre, batiin rin natin yung mga taga-barista Choy, si Aces Fabia. Yan, nakikinig sila lagi kapag alauna ng drama na. Oy, ito na nga yung magsisibida ngayong araw na ito. Bibida bilang Lira, Rakitara po ng Love Radio Manila. Bilang Renante, Rico Paniero, Yes FM Manila. Bilang Doreen, Maria Moreno po ng Yes FM Manila. Bilang Pare, Totoy Bato, Pare! Yes FM. Yes FM Manila. Alvin, Lord Diego Bandido ng Love Radio Manila. Father Christopher, Love Radio Manila. At si Mudra Bells, like a barista po ng Love Radio Manila. Aba, i-push na natin po ang dramang yan ngayong Hayahay Friday. Ito na po ang kwento ni Lira. Dito yan sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito! Lira, do you accept this man to be your lawful husband, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do you part? Yes, I do. Renante, do you accept this woman to be your wife, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do you part? I do, Father. I now pronounce you man and wife. You may now kiss the bride. Happy? Very much. Napakasaya ko, Lira. Dahil akin ka na. Mag-asawa na tayo. At hindi na magkakahiwalay pa kahit kailan. Oo, Renante. Tulad ng sinumpaan natin sa harap ng altar na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Dahil ikaw at ako ay iisa. Hindi tayo magiging buo kung wala ang isa man sa atin. Kaya, pahalagahan ko ito habang ako'y nabubuhay. Ako din. Ganoon din ako, Lira. Dahil mahal na mahal kita. At bubuuin natin ang isang masayang pamilya na hindi kailanman madadaig ng unos. Magiging matatag tayo sa lahat ng pagsubok na darating sa buhay natin. Pangako yan. Renante. Napagod ka ba? Enjoy naman. Ano? Round 2?
Oh, ano? Kamusta na ang bagong mami? Eto, bisibisihan. Ay, ganito pala maging nanay. Mahirap pero masaya. Swerte mo. Nagkaanak agad kayo. Oo nga eh. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ibinibigay niya ang mga bagay na alam niyang makapagpapasaya sa akin. Oy, ninang ka ha? Aba, natural. Mag-best friend tayo. Alam ka namang hindi mo ako kunin, no? Pero ako kaya... Kailan kaya ako magkakaanak? Hoy! Loka-loka ka! Mag-asawa ka muna, no? At siguraduhin mo na nasa mabuting lalaki ka mapupunta. Alam mo, Lira, kung mag-aasawa ako, gusto ko katulad ni Renante. Kaya lang, sa tingin ko, nag-iisa lang siya dito sa mundo. Isang lalaking mabait, huliran, at maaasahang padre de pamilya. Ikaw sa tono ng pananalita mo, may gusto ka sa asawa ko, no? Ano? Oy, hindi Sobra ka naman. Humahanga lang ako sa kanya. Dahil bibihira yung mga lalaking katulad niya, no? Lalo na sa panahon ngayon. Ano ba? Oy, hindi. Binibiro lang naman kita. Alam ko naman na hindi ka ganyan, no? At isa pa, malaki ang tiwala ko kay Renante na hindi niya ako ipagpapalit kahit kanino, kahit pa sa pinakamagandang babae sa mundo. Mahirap makasakay Ang daming pasahero. Ano ba kasing meron? Teka, mabuti pa pumunta ako dun sa may unahan. Baka sakaling makasakay agad ako. Tama, dun ako pupunta. Renante! Si Doreen to Oh, Doreen! Anong ginagawa mo dito? Wala, hinihintay kita. Ha? Birthday ko kasi ngayon, kaya naisip kong magpasama sa'yo. Kung wala ka rin ding ginagawa. Sige na, magmerienda tayo. Titreat kita. Hinihintay kasi ako ni Lira, baka... Ikaw naman? Minsan lang naman Sige ka, magtatampo ko sa'yo. Teka, tatawagan ko muna si Lira. Magpapaalam ako. Wag na. Ako na lang magsasabi sa kanya, ha? Siguradong papayag naman yun At saka... Sandali lang naman tayo. Kakain lang tayo. Magpapakanton ako. Tapos, magkikwentuhan lang tayo ng konti and then uwi na. Okay, sige. Saan tayo kakain? Teka, bakit dito tayo pumunta? Hotel to what? Huwag kang mag-alala. Sa restaurant lang tayo ng hotel pupunta. Nag-reserve ako ng table for 2. Ha? Mama, ito yung bayad namin. Halika na, baba na tayo. Baka dumagdag pa ang metro natin dito sa taxi. Doreen? Sandali lang tayo, ha? Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Renante, pwede bang akbayan mo naman ako? Ha? Sige na. Pa-birthday mo na lang sa akin, Para kunwari, boyfriend kita. At girlfriend mo ko. Sige na, Renante, please. Hindi ko sasabihin to kay Lira. Isisikreto natin tong dalawa. Akin na nga yung kamay mo. Ilalagay ko sa balikat ko. Doreen, teka. Ayan. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Natupad din ang pangarap ko na maging boyfriend kita. Kahit ngayon lang. Ano? Doreen. Renante. I love you. Doreen. Ang bango mo. Halikan mo pa ako, Renante. Iyong-iyo ako. Ang kinin mo ko. Hanggang gusto mo.
Ginabi ka na naman. Saan ka ba galing? Sa barkada, nagkayayaan. Nag-inuman ng konti. Nakakahiya naman kung tatanggi ako. Uminom ka? Oo. Hindi ka amoy alak. Ibang naaamoy ko sa'yo. Amoy pabango ng babae. Ha? Renante, bakit? Anong bakit? May nagbago sa'yo. Ibang-iba kumpara nung una tayong magsama bilang mag-asawa. Dati lagi kang maaga kung umuwi. Lagi kang tumatawag o nagte-text kung gagabihin ka. Dati nagkukwento ka kung anong nangyari sa'yo sa buong araw. Lahat sinasabi mo sa akin. At masaya ako dun. Pero ngayon wala na ako naririnig sa'yo. Pakiramdam ko, bagong tao na ang kasama ko ngayon. Parang hindi na kita kilala. Ano bang nangyayari, Renante? Nagkukulang na ba ako sa'yo? Hindi, wala. Kung ganun, bakit ka nagkakaganyan? Anong mali sa'kin? Lira, walang mali sa'yo. Napakabuti mong asawa sa akin. At ina sa ating anak. At napakapalad ko. Dahil ikaw ang binigay ng Diyos sa akin. Mahal na mahal kita, Lira. Mahal na mahal din kita, Renante. At mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Isinumpa ko na yan sa sarili ko. At sa harap ng altar. Mag-asawa tayo, Renante. At hindi na magbabago yon kahit kailan. Naku, malaking problema yung pinasok mo, Renante. Hindi habang buhay, maililihim nyo ang relasyon yung dalawa. Sa malaot madali, mabubunyag at mabubunyag ang lahat ng ginagawa nyo. Anong gagawin ko, pare? Gulong-gulo ng isip ko. Ayokong malaman ni Lira ang kalokohang ginagawa ko. Ayokong masira ang pagtitiwala niya sa akin. Hiwalayan mo si Doreen. Alvin. Yun lang ang paraan. Tapusin mo na habang may panahon ka pa. At huwag mong tuluyang sirain ang pamilya mo. Dahil lang sa kanya, maawa ka kay Lira. Lalo na sa anak niyo, Renante. Umiiwas ka na. Bago mo pa ito pagsisiyan sa bandang huli. Renante, I love you. Doreen, ano ba? Renante, bakit? Tigilan na natin to. Ayoko na. Anong sinasabi mo? Tama na, kapaliwang to! Nakukonsensya na ako eh! Renante! Ano bang sinasabi mo? Ayoko na! Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko na kayang lukuhin si Lira! At ako! Paano ako? Doreen! Mahal kita, Renante! Mahal na mahal! Hindi ko kaya na mawala ka sa akin! Ikamamatay ko! Hindi kita mahal! Si Lira! Ang anak ko, sila ang mahal ko! At ayaw kong tuluyang masira ang kinabukasan ng pamilya ko. Sinira ko na ang tiwala ni Lira sa akin dahil sa lintik na relasyong to! Buntis ako, Renante! Ano? Oo! Hindi! Hindi maaari ang sinasabi mo! Nangyari na! Magkakaanak na tayong dalawa! At hindi ako papayag na basta mo na lang ako hihiwalayan! Akin ka na, Renante! Wala nang makakaagaw pa sa'yo sa akin! Kahit anong mangyari! Baliw ka na, Doreen! Mahal ko si Lira at kasal kaming dalawa! Ayoko na ng kababuyang to! Wala akong pakialam! Sige! Sige, subukan mong hiwalayan ako! Gawin mo lang ang gusto mo! Doreen! At ipangangalandakan ko sa buong mundo ang namamagitan sa atin! Ipagsisigawan ko sa lahat ng kakilala mo, kaibigan mo, at sasabihin ko kay Lira ang sinasabi mong kababuyan nating dalawa!
Doreen? Nasaan si Renante? Palabasin mo siya. Wala siya dito. Hindi pa siya umuwi. Teka, bakit mo siya hinahanap? Hindi ka naman siguro tanga para hindi mo malaman na may relasyon kaming dalawa at magkakaanak na kami. Ano? At kaya ako narito para sunduin siya. Ikaw pala? Oo. Oo, ako. Ako ang babaeng ni Renante. Pasensya ka na, ha? Dahil minahal ko ang asawa mo at kukunin ko na siya sa'yo ngayon. Walang niya ka! Anong palagay mo sa asawa ko? Isang bagay na basta mo nalang kukunin? Asawa ko siya! Akin na siya! At gagawin ko ang lahat para makuha ko siya sa'yo! Akin si Renante! Akin siya! Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa'kin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Di ka mamatay ng puso ko pag sa akin inagaw mo siya. Doreen! Renante, salamat at umuwi ka. Akala ko tuluyan mo na akong iiwan. Hayop ka! Renante! Kung inaakala mong nagtagumpay ka na dahil sa ginawa mo, nagkakamali ka. Lalo lang ako nasuklam sa'yo! Ginawa ko yun dahil gusto ko ipamukha sa'yo na kaya kitang ipaglaban. Wala kang karapatan! May karapatan ako dahil mahal kita! Baliw ka! Wala kang kwentang babae! Ito ang tandaan mo. Magmula ngayon, ayoko nang makita ka pa kahit kailan! Renante! Please! Renante! Huwag mo kong iiwan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit ano. Dito ka lang sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tama na! Ayoko na! Narinig mo? Ayoko na! Renante! Sige! Iwan mo ako! Pero kapag ginawa mo yan, magpapakamatay ako! Magpapakamatay ako! I'm sorry, Doreen. Pero tama lang na tinapos ko ang relasyon nating dalawa. Dahil mali. At walang magandang patutunguhan. Mahal ko ang asawa ko. At sana matanggap niya pa ako. Ang cellphone ko. Si Alvin. Hello? Bakit pare? Pare, nasan ka? Nasa taxi ako. Pauwi na ako ng bahay. Bakit? Si Doreen, nasa ospital siya ngayon. Nagtangka siya magpakamatay. Nilaslas niya ang kanyang pulso. Nabalitaan namin ang nangyari sa'yo. Totoo ba na niloko ka ng asawa mo? Halira!
Ayoko sanang maniwala, pero marami kaming naririnig, anak. Hindi ko inakala na magagawa to ng asawa mo. At ang matalik mo pang kaibigan ang naging kabit niya. Inay, natukso lang naman ang asawa ko. Kaya... Huwag mo na siyang ipagtanggol pa, Lyra. Malinaw pa sa sikat ng araw na niloko ka niya. Ipinagpalit ka niya sa ibang babae. At yun ang hindi ko mapapayagan. Kaya ngayon din, sumama ka na sa amin. Iwanan mo na ang lalaking yun. Hindi. Anak, para to sa ikabubuti nyo ng anak mo. Ayoko. Pasensya na po kayo. Pero hindi ko po iiwan ang asawa ko. Ano bang kabaliwan ang sinasabi mo, Lyra? Hindi pa bang malinaw sa'yo na ipinagpalit ka ng asawa mo sa iba? Ako pa rin ang asawa niya. Kasal kami. At yun ang pinangahawakan ko. Lyra, anak. Sumumpa ho ako sa harap ng altar. At sa harap ninyo nang ikasal kami. Na kahit anong mangyari, hindi kami maghihiwalay. At hindi ko sisirain ang pangakong yon. Baliw ka, Lyra! Hindi ho ako baliw, Itay! At hindi ho kabaliwan ang ipaglaban kung ano ang tama. Mahal ko si Renante. Mahal. Bahala ka nga! Sige, gawin mo kung anong gusto mo. Kung ano yung pinaniniwalaan mo. Pero ako, wala na akong tiwala sa kanya. At huwag na huwag siya magpapakita sa akin dahil baka mapatay ko siya. Hayop siya! Kumusta na si Doreen? Ligtas na siya. Salamat naman kung ganun. Totoo bang buntis siya? Hindi. Sinabi niya lang yun. Para hindi ko siya iwan. Sige, kumain ka. At pagkatapos, dadalawin natin siya. Lyra? Masarap yan. Niluto ko ang lahat ng yan para sa'yo. Walang lason yan. Ano ka ba? Lyra, bakit? Anong bakit? Malaki ang kasalanan ko sa iyo. Sinira ko ang tiwala mo. Bakit ginagawa mo pa to? Dahil alam kong babalik ka. Tinatanggap mo pa rin ako sa kabila ng ginawa ko. Mag-asawa tayo. Pamilya tayo. At hindi makakatulong kung maghihiwalay tayo. Lalo ako nakokonsensya sa ginagawa mo. Pakiramdam ko, napakawalang kwenta kong tao. Napakababa akong nilalang. Bakit hindi ka magalit? Bakit hindi mo ko sumbatan? Saktan mo ako kung kinakailangan. Gawin mo, Lyra, gawin mo! Dahil yun ang nararapat sa akin. Hindi. Kahit kailan, hindi ko gagawin yun, Renante. Lyra? Hindi ko magagawang saktan ka. Lalo na ang kalooban mo. Oo. Nagkamali ka. Niloko mo ko. At inaamin ko. Labis akong nasaktan sa ginawa mo. Pero mas nanaig ang pagmamahal ko sa iyo. At ang sumpaan natin nang ikasal tayo na magsasama sa hirap at ginhawa. Mahal na mahal kita, Renante. Lyra, patawarin mo ko. Patawad. Nang dahil sa pag-ibig na
dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito, na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ngayon ang puso ko. Doreen? Lira. Hinintay kitang magising. Salamat naman at ligtas ka na. Lira. Hindi ka galit sa akin. Tapos na ang lahat. Walang maitutulong kung magagalit pa ako. Kinalimutan ko na kung ano man yung nangyari. I'm sorry, Lira. Tinraitor kita. Shhh! Tama na. Huwag ka nang umiyak. Baka makasama pa yan sa'yo. Nandito ako, hindi para pag-usapan kung ano ang nagawa mo. Nandito ako bilang kaibigan mo. Kaibigan mo pa rin ako? Oo. Matalik na magkaibigan. Magpagaling ka na. Saka na tayo magkwentuhan ng todo. Tulad ng dati. Lira. Napakabuti mo. Wala kang katulad. Salamat, Lira. Salamat. Nasaan na si Doreen? Pagkatapos ng mahaba naming kwentuhan habang kumakain sa loob ng restaurant, nagmamadali nang umalis eh. Punta ng airport. Baka daw kasi maiwan siya ng eroplano. Ikaw kasi, hindi ka nalang pumasok sa loob para naman kasama ka naming nagkwentuhan. Hindi pa ako handa na makaharap siya. Lalo na't kasama ka. Naiintindihan kita. Saan daw ba siya pupunta? Sa probinsya nila, doon na daw muna siya. Gusto niyang makalimutan ng mga nangyari. Babalik na lang daw siya kapag handa na siyang humarap kahit kanino. Pabuti naman. Lira? Halika. May pupuntahan tayo. Saan? Mamaya mo naman nalaman. May gusto lang akong gawin na sana ikatuwa mo. Halika na. Simbahan? Anong gagawin natin dito? Dito tayo kinasal, di ba? Sa simbahang to. 3 taon, 2 buwan, 1 araw, kalahating oras, 1 minuto at 10 segundo. Pati ba naman oras at segundo, alam mo pa? Oo. Dahil mahalaga yun sa akin. Salamat. Ba't mo naman naisip na pumunta tayo dito? Dahil gusto kong maalala ang pinakamasayang araw ng buhay ko nung maging asawa kita. Renante. At gusto ko ring humingi ng tawad sa Panginoon. Dahil nabigo akong tuparin ang pangako ko sa Kanya. At sa iyo, na magiging tapat akong asawa. Gusto kong muling manumpa sa harapan niya. Napakamamahalin kita. At hindi na kailanman magtataksil sa'yo. Ikaw na lang ang babae sa buhay ko. Renante,
asawa ko. I love you, Lira. Hindi ko na muli pang sisirain ang pangako ko. Ayoko nang magkamali pang muli. Ayoko nang masaktan ka pa. Gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka. At ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Katulad ng ginawa mo para sa akin. Salamat sa mga narinig ko, Renante. Sapat na yun sa akin para mabuo muli yung tiwala ko sa'yo. At hindi ako magbabago. Baka mamahalin kita. At kailanman, hindi ko isusuko yun kahit kanino. Hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa'yo. I love you very much. Oh, Lira. Na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ako ngayon. Di ba kikinig sa mga payo nyo? Puso ko ang susundin ko. Pagkat mahal, mahal ko siya. Nang dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Na di umaasang tumpasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ngayon ang puso ko. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Shout out po sa mga nanay natin na katulad po ni Lira na nakikinig ngayon. Papuri po sa inyo. Kayo po ay walang katulad, lalo na sa pagpapatawad. Kayo po kasi ang dahilan, Nay, kung bakit buo ang pamilya nyo ngayon. Kayo po ang tanging dahilan kung bakit hanggang ngayon merong magulang ang mga inyong anak. Kayo po ang dahilan kung bakit meron pang mga babae na naniniwala pa rin na may forever. At higit sa lahat, kayo po ang dahilan kung bakit ang mga anak nyo magkakaroon ng magandang kinabukasan. Iba po kayo kasi, kayo po yung tunay na matapang. Kaya po sa mga oras na ito, kapwa, huwag ka manghuhusga ng kakilala mo kung bakit nagtitiis siya sa asawa niya kahit pa siya ay naloko na sa nakalipas. Hindi po siya tanga. Siya po ay isang babae na nakakakita lang ng pag-asa sa isang sitwasyon kung saan parang wala na. Kaya naman po mabuhay ang mga misis na palaban at matapang. Isa ho sa napakasakit na pakiramdam ay iyong pagtaksilan ka, hindi ng taong mahal mo, kundi ng taong pinagkakatiwalaan mo. Ang sakit kasi kung sino pa yung inaakala mong anghel sa harapan mo, siya palang dedemonyo pagtalikod mo. Kung sino pa ang taong lagi mong kasyera ng buhay mo, iniiyakan mo sa panahon ng sakit, ng hinagpis mo, kasama mo sa mga bagay-bagay, siya pa palang tataksil sa'yo. Shucks, ang sakit nun. At hindi ko ma-imagine yung pain na pinagdaanan ni Lira. Dahil kung ako ang nasa sapatos niya,
Baka piliin kong ayusin ang relasyon ko sa asawa ko at kakalimutan ko ang isang kaibigang ako'y nagawang pagtaksilan. Kaya naman ho, saludo kami sa iyo, Lira. Dahil gaya nga ng nasabi ni Mama Tanya Chinita, yan ang tunay na matapang. Matapang na kayang magpatawad sa mga taong nakakapanakit sa kanya. Matapang na hinaharap ang problema, hindi tinatakbuhan. Saludo ako sa iyo, girl. You already. Kaya naman ho sa mga bister na nakikinig at medyo nasasapul dahil minsan piniling pagtaksila ng kanilang mga asawa, kung ang misis nyo po ay katulad ni Lira, sana po ingatan nyo po sila. Dahil napakaswerte nyo dahil bilang na lang yung mga tulad nila. Yung mga babaeng magtitiis, huwag ka lang mawala. Mga babaeng magpapatawad sa kabila ng sakit na nararamdaman nila. Tandaan ho natin ito, kabisyo kapwa, na walang magiging malabong relasyon sa taong iniingatan ang kaniyang karelasyon. Nakakaiyak eh. May nagsabi, pang Lenten season po ang peg ng drama niya. Sabi ko sa inyo, magninilay-nilay kayo eh. Diba? Diba? Ito, at least, grabe yung lesson ng drama natin ngayon. At talaga nasa pool yung mga babaerong mister. O, diba? At syempre, nasa pool din yung mga chismosang kapitbahay na wala nang ibang ginawa kundi pintasan yung misis na mapagtiis sa kanyang mister. Makapagpintas kayo. Nga kayo ang walang forever, si ate meron. Correct, diba? At least siya pinaglaban niya at hindi siya pinanghinaan ng loob. Kayo, feeling nyo malakas kayo kapag nachichismis yung buhay ng ibang tao. Feeling nyo yan ang tunay na testimonial ng kalakasan. Hindi kahinaan po yan. Dahil wala kayong magawa kundi pagchismisan ng buhay ng ibang tao na kung tutuusin, bakit hindi mo i-chismis yung buhay mo? Oras po natin, 1:48. Oras na para sa ating TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Simulan na nga po natin ang mga komento mula po sa text line. Yes. Sa 2600. Ma'am Christine Tania. Ang lakas maka, ma'am. Take chair. Naiyak po kaming dalawa ng asawa ko sa kwento. Super nakaka-touch. Wala po akong ibang masabi sa kwento ninyo ngayon kundi magbalik loob na po tayo sa Panginoon. To God be the glory. Sabi ni Miming ng Bacoor. Kababayan ko yan eh. Hi! Ano sabi pa yung hi mo? Hi! Alam din. Nakakainis para si Doreen. Ay, nahawa. Eto, sa text line. Daway lang magsalita, ha? Ayan. Sabi sa text line, minsan, kailangan mong isampal sa isang tao ang kasalanan niya. Kasi kadalasan, nagbubulag-bulagan sila at yung iba sadyang umandar ang text line. Iba sadyang manhid lang, pero bigyan sila natin ng pagkakataon na magsalita at gumawa ng tama. Si Erica Joy Betito ng Pasig City. Hello sa mga taga-Pasig na laging traffic. Lagi ba? Oo, lalo na kapag rush hour, good luck talaga sa'yo. Pag mahal mo yung tao, sabi sa text line, ang dami nagtatext Oo nga. Pag mahal mo yung tao, kailangan mo siguro magpatawad sa nagawa niya kasalanan. Dapat matuto tayo magpatawad kasi kung mahal mo yung isang tao, kailangan mo din magsakripisyo para sa relasyon ninyo. Pero hindi naman ibig sabihin na magpatawad ka, paulit-ulit mong gagawin yun kung paulit-ulit yung ginagawa niya kasalanan dahil alam niyang handa mo siyang patawarin. Sabi ni Mark Cesar Garcia ng Sitio Antipolo, Binukawan, Bagak, Bataan. Mula sa kaisipan ng isang lalaki, ha? Talaga nakapagsalita siya ng ganyan. Di ba parang si Mark Cesar, parang nagsasalita siya sa mga kalalakihan. Siguro, kapag pinatawad ka na, wag ka na gumawa ng kalokohan. Oo, pero totoo yun na. Siguro, case-to-case basis talaga. Yung pag-give up, case-to-case basis. Base-to-base cases. Ito pa, may nag-text pa. Hi, Miss Kay and Ate Tanya. Grabe, nakakaiyak naman yung story nyo at nakaka-inspire din. Buti na lang happy ending. Go, Lira! Saludo ako sa'yo. Si Marie Chris from Imus, Cavite. Hi, Ate Marie Chris! Sabi naman dito, ni Mary Grace Ildefonso ng Santa Maria, Bulacan, ang taong nagmamahal ng totoo, kahit ano pang pagsubok ang dumating, kakayanin, wag lang masira ang relasyon at pinapangarap nyo. Ito namang si Doreen, sarap chinelasin sa kakatihan. Ay, nako, kung may gamot lang sa kalandian, hay ang buhay. Kasi grabe, alam mo Mamatanya, recently lang, may napanood ako na video. As in, totoong video ito, hindi lang gawa-gawa. Siyempre, napanood mo, dito tunay nga. Hindi, kasi marami kasi, sa bagay, marami kasi kumakalit ngayon sa One Direction, mga nag-iiyak, nagdadrama sila. Ay, napanood
Katan, umiiyak ni record niya yung sarili niya. Hindi naman yung video yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko video, ito, nag-aaway sila. Yung mag-best friend sila talaga. As in, same story with Lyra and Doreen. Nag-aaway sila, galit na galit yung legal na babae. Na bakit pinatulan mo? Bakit bumukha ka? Pakisend ka yung link. Dapat i-share ko. Mamaya Kaya baka lang. Oo, wag na mag-share ng mga bad vibes. Basta, grabe talaga. As in, galit na galit siya. As in, she's shouting top of her lungs, mga ganun. As in, galit siya. Siyempre, sino bang matutuwa? Best friend kita, tinrider mo ako! Ang uso pala yung ganyan. Kala ko sa pelikula lang eh. Totoong buhay Ito pala. nga, yung kwento nga ni Lyra, diba? Maraming mga nagaganap na ganun. Kaya, friend, ingat. Mag-ingat ka sa yung best friend mo. Ay, patay ka. Ito naman si Hanyeho na lang ang itawag sa Facebook fanpage ng Yes FM Manila. Depende kung talagang patay na patay ka sa lalaki eh. Minsan kasi handang magpakatanga ang isang tao para lang sa pag-ibig. Sa sitwasyon naman ng kwento ngayon, mag-asawa na sila, kaya kailangan di magpakatanga para lang di masira ang pamilya. Pero kung nasa stage pa lang ng boyfriend, girlfriend, nako, hindi ko kaya magpakatanga, no? Nangyari sa akin yan. Kaibigan at teacher pa yung solutera. Ano ba yan? Ano? Oo, kaya ako napatawad, pero di ko kayang bumalik sa pagmamahal na nasira na dahil di pwede yan maulit. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo masyado magtiwala ng sobra sa kaibigan nyo. Hay, isa lang pwedeng pagkatiwalaan, ang sarili nyo at si Lord para hayahayang buhay pag-ibig. Kaloka! Teacher at teacher, huwag nyong awayin. Marami yan, mamata niya. Marami ang nakaka-relate. Ang dami-dami ko nababasa ngayon sa inbox ko din. Hi, Christine Dera, nakakayak ang drama ngayon. Naalala ko yung nakaraan ko. Same thing with here. Ganun din. At mayroong nagpapabate. Pakigreet daw yung Skin Studio University Mall sa may Taft Avenue branch. Si Belle Iris Jen. Naiyak daw sila sa drama. Relate much daw. Aba, pati nga yung Golden Hit Corporation. Sila Ate Gemma tsaka si Kevin naiiyak ngayon. Grabe kayo. Grabe naman. O, eto naman, tingin tayo ng mga VM natin, VM. Okay. Eto si Kasgi Obara Fidelis. Pakinggan natin yung VM niya. Mag-play ka! Tagal mo na naman mag-play eh! Panya Chinita. Labo, ayoko, ayaw. Hindi ko na pakinggan agad eh. Ikaw, meron ka dyan? Eto na lang comment sa Facebook fanpage ng Love Radio Manila. Sabi ni RV Francisco, ba't ako may ka-text? May tawagan kami pero hanggang best friend lang kami. Aba. Payag naman si partner ko dahil... Teka nga, mali naman natin binabasa ko. Anong topic nyo yan? Yung sa ano pala to, sa Team Rambulan. Ay! Ayan, yung buhay. Si ate ano na lang, eto, pakinggan na lang natin yung VM ni Gerald Bughaw Valencia. Ay, Ate Tanya, kung mahal mo talaga ang isang tao, mapapatawad mo siya. Pero isa lang ang sasabihin ko sa kanya. Kung minsan, nagawa ka na niyang lokohin at ipagpalit sa iba, paano ka pa makakasiguro kung bukas makalawa, paggising mo, ay nasa tabi mo pa siya. Yun lang po, para hayahayang buhay. O, diba? Nakakatakot naman pag gano'n. Ay, naku, nakakatakot. Si Gerald Bughaw, nag-aaral yan sa De La Salle University. Sus yan. Mantakin mo, may taga-Lasal tayong tagapakinig. Mantakin mo yun. Correct, bakit ba? Meron nga tayong mga boss tayo nakikinig. Sabi naman dito, ni Christopher Luna Fermin, hindi naman masama ang bigyan ng second chance yung partner natin. Kasi matututunan niya, iayos ang anumang pagkukulang na nagawa niya sa atin, ipag-pray din natin ang taong pilit na sumisira ng relasyon na meron tayo. Pray. Ito voice message mamatahan niyo mula kay Marwin Sismundo. Sige. Hi, Christine Dera. Ikaw rin, ante. Bumili ka na ng pansit. Bakit gusto mo pa ng kanton? Hayahayang Gusto na nga ng pansit. Bumili pa nga naman ng kanton. Kasi naman kasi. Nagpakanton pa. Huwag kayo magpapakanton. Ayan tayo eh! Ito na lang si Robby Palau Sanggilan. Pakinggan natin VM. Nakakainis yung kunang Nakakainis din po yung record niyo minsan po. Ito na lang si Jacqueline Abasola, cute. Yan si cutie. Hi po, Ate Tanya, Ate Christine. Minsan, ang pagpapanggap na masaya kahit nasasaktan ka na ay isang patunay na matatag ka. Diskarte lang yan para hayahayang buhay. Sinabi namin yan eh. Diba?
Hindi ibig sabihin nag-smile si ate, ano ba yan? Ano ba yung sinabi niya? Nakalimutan ko. Hindi rayon, isang senyales na matapang ka, yung kahit nasasaktan ka na, nakasmile ka pa rin. Correct. Parang kami ni Christine Dera. Oy! Mana kayo sa amin. Ayun tayo O, pakinggan naman natin itong voice message ni Robbie Palau Sangilan. Sige. Ang tanghali po, Miss K. Tama po, pag mahal mo ang isang tao, dapat patatawarin mo siya. Isang beses, 2, 3. Pero pag lang, hindi na po pwede yan. Nakakasawa na. Magmultino na lang siya para hayay ang buhay. O si Ate Robbie Palau Sangilan, merong 392 friends. At ang kanyang profile picture with her uyab. Ay, sasya. Ano yun? Love niya? Kanang juwa. Ang dami-dami, no? Mama Christine, isa pa, si Manuel Ginto Estupin. Gusto ko lang pakinggan yung PM niya. Sa pagkakaibigan, parang gubat lang yan. Imposibleng walang ahas. Para hayayang buhay. Oh, yes, sabi sa'yo Sabi sa'yo Ang dami nagpipick up lines ngayon Sabi nga dito yan ang hirap sa mga kabit Opportunista na asyumera pa. Sarap ipachinelas kay Tanya Chinita, sabi ni Jessica Marie. Oy, maraming salamat siya. Alam niyo, gustong-gusto pa namin magbabad ni Mama Tanya sa mga oras na ito. Pero overtime na po kami, chichinelasan na po kami ng boss namin. Basta maraming salamat! Sa napakagagaling na ating mga artista nagsibida bilang Dira, Rakitera po ng Love Radio Manila. Bilang Renante, Rico Paniero po ng Yes FM Bilang Doreen, Maria Moreno po ng Yes FM Manila. Bilang Priest, Totoy Bato, Yes FM Manila. Si Alvin, Jago Bandido ng Love Radio Manila. Si Father, Christopher, Love Radio Manila. Si Mother, Laika Barista po ng Love Radio Manila. At ito nga po ay mula sa panulat ni Maynard Landicho, musical scorer Jason Sago, Danny Frias. Sound engineer Jason Sago, musical scorer Danny Frias. Directed by Salvador Royales. Magkarinig naman tayo next week. Yes, sa panibagong kwento ng pag-ibig, kabigo at pagbangon. Dito po sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Mananahimik lang po tayo ng 1 week kasi bawal daw maingay yung mga DJ. Oo, bawal po. May memo na bawal magingay. Siyempre, nakapiling niyo po mula sa Yes FM Manila ang DJ na may T, Tanya Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dera. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsolusyon. Isang po ang yamutan. Kapag kaalauna na. Drama na! TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito.